nagsalubong ni Kapitan Tiago ang kanyang lasak, si Doña Victorina naman ay naglipot sa bayan upang makita kung ano ang ayos ng mga bahay ng mga tamad na Indio. Matingkad ang sikat ng araw. Maraming tao sa labas ng bahay. May mga nagtitinda. May mga batang palakad-lakad. Madumi at maingay ang buong paligid. Napakapangit naman ang mga bahay ng Indio dito. Bukod sa napakarami, napakaingay din. Hindi ko malaman kung paano sila nabubuhay dito. Kailangan talaga maging Indio para mabuhay dito. Mga walang pinag-aralan at di marunong humalang. Biruin mo, hindi man lang nagbigay pogay ng tayo dumaan. Paluin mo nga ng sombrero mo, Tiburcio, nang maturuan ng tamang paggalang. At kung ako'y patulan nila, Ha! Di ka ba lalaki? di ba't ako'y pilay? Tara na nga, umuwi! Nasalubong nila ang alperes at ito'y lalong nagpatindi sa sama ng loob ng Doña Victorina. Hindi siya pinuri ng alperes, ngunit halos pakutya pa itong tiningnan. Don Tiburcio, Hindi pa dapat nakikipagkamay sa isang alperes lamang. Bahagyan niya na nga ng ginalaw ang kanyang kapisete. Di ka marunong magay sa kalagayan mo? ngunit siya'y pinuno dito. Bakit? Tayo ba'y mga Indio? Musa ng Guardia Civil. Anong problema, Donya? Sabihin mo nga sa akin, senyora. Bakit ka makatinig na ganyan? Ikaw ba'y naiinggit? Ako? Maiinggit sa buhag-hag mong buhok? Hindi ka na, huwag mo na siya putulan. Kaya mo turo ako ng leksyon ng walang hiya ito. Kilalanin mo, kinakausap mo. Baka akala mo ako isang probinsyano o kabit na sundalo. Sa aming bahay sa Maynila, hindi nakakapasok ang mga alperes. Hanggang pituan lamang sila. Talaga ho? Ang mga Guardia Civil ay hindi nakakapasok. Pero yung asawa niyong pilay nakakapasok. Ha, ha, ha. Tingnan mo, kinababa ng aking karangal, ano pakikipag-usap sa'yo? Ibig mo ba labang ang aking damit? Mahal ang ibabayad ko sa'yo. Kala mo ba hindi ko alam na ikay na bandera? Ha? Akala ba ninyo hindi ko alam kung sino kayo? Isang hamak na kabit lamang, kabit. Kung wala ang kapatid ng baboy na matulog kayo sa wala mo bibig! Minahan kayong dalawa! Huwag ka nga mga alam matandang pilay. Anong yung sinabi? Mga senyora, Don Tiburcio. Turuan mo nga ng kaunti ang asawa mo. Ibili mo na rin ang lalaki ng magandang damit. At kung wala kayong salapiin, magtaka kayo sa taong bayan. Nandito ako, senyora. Bakit hindi durugin ang laway mo ang aking bibig? Ale, pasalamat kahit naalala ko yung babae. Dahil kundi, dinurog ko na yun sa aking sipa. Ginoong Alperes! Magtigil kayo, Medikong Lucas. Hindi kayo lalaki. Ilang sigawan, murahan at laitan ang nangyari. Lahat ng maruming nakatago ay lumabas. At sa dahilan ng apat ay panabay na nagsasalita. At ang mga sinasabi ay maraming bagay na katotohanan. Hindi na namin isasalaysay ang lahat ng sinabi nila. Mga ginoo, mga ale, anong nangyayari? Ginoong Alpares. Huwag kang mga alam dito, hipokritong karlista. Don Tiburcio, ilayo mo na ang iyong asawa. Ale, ibigil mo ang iyong dila. Lumayas na kayo dito, magnanakaw sa mahihirap. Magsitigil na kayo, marami nang nakakakita. Unti-unti na rin naubos ang listahan ng pagmumura at natapos na rin ang pagtatanghal ng kawalang hayaan ng bawat mag-asawa. Si Padre Salvi naman ay palakad-lakad na pinauuwi na ang mga osusero at osusera. Ngayon din ay luluwas tayo sa Maynila at haharap sa Kapitan General. Pagkat ikaw hindi isang tunay na lalaki, sayang pantulog mong suot. Ngunit paano yung sundalo? Ako'y pilay! Dapat mong hamunin ang duelo sa pistola at sable. Pinsan, hamunin mo ang alperes ng duelo. Kundi ay... Ano? Kundi ay sasabihin ko sa lahat ng tao rito kung sino ka. Ngunit, Doña Victorina! Inalimura tayo ng alperes at sinabi kong ano ka. Ang matandang aswang ay pumalawag na may dalang latigo. At ito ay pumayag na murahin. Lalaki pa naman. Hindi kami ay luluwas na Maynila. At ikaw ay may iwan upang hamunin ng duelo ang alperes. Ngunit hindi sasabihin ko kay Kapitan Tiago kung sino ka talaga. Ngunit,
Doña Victorina, huminahon ka. Huwag kang ganyan. Alam mo namang... Si Doña Victorina ay hindi pinababayaan na makapagsalita si Kapitan Tiago. Sa pamamagitan ng kaunting salita at maraming mura, kinuwento nito ang nangyari. At ayon sa dapat mangyari, iningatan niyang siya ang lumabas ng masama. Hahamulin siya ni Linares. At kung hindi, ay huwag niyang papasaw sa inyong anak. Kung duwag lamang, ay hindi na babagay kay Clarita. Huwag mong kalilimutan, Clarita. Huwag ka mag-aasawa kailanman ng isang lalaking di marunong magsuot ng salawal. Kundi malalantad ka sa lahat ng insulto, maging sa mga aso. Ihatid niya na ako sa kwarto hanggang makakalakad mag-isa. Nang gabing ring iyon ay niligpit ng mag-asawa ang kanilang kagamitan. Iniharap nila kay Kapitan Tiago ang listahan ng bayarin sa paggagamot. At kinabukasan sila ay maagang luluwas sa Maynila. Samantala naman, si Linares ay naiwan upang ipagganti si Doña Victorina. Kinabukasan, dumating si Ibarra gaya ng sabi ni Lucas. Una siyang nagtungo kila Kapitan Tiago upang makita si Maria Clara at magbigay ng isang magandang balita. Magandang umaga, Tia Isabel. Ibarra, ikaw nga ba yan, iho? Opo, Tia, ako nga po ito. Nagagalak ako makita ka, Ibarra. Nagagalak din po ako makita kayo. At saka ako nga pala. Diyan po ba si Kapitan Tiago? Naku, iho, wala dito si Tiago eh. Ano ba iyon? Sayang ho. Di bali na ho. Ito po, pinabalik po ulit ako sa simbahan. Galing po ito sa Arsobispo at pinapabigay sa kura. Napakagandang balita, Ibarra. Napakagandang balita. Halika at pumasok ka rito at paalam natin kay Maria. Clarita! Si Ginoong Ibarra ay nasa loob na muli ng biyaya ng Diyos. Deskomulgado siya ng arsobispo. O sige, mga ihot iha. Iwan ko muna kayo. Marami pa kasi akong gagawin. Maria. Kakarating ko pa lamang at tumakbo ako dito. Kung makita ka agad. Ngunit masaya ka na pala. Kasi aking nakakala. Pagpatawad mo ako, Maria, hindi ko agad nasabi sa'yo na ako'y paparito. Saka ko na lang sasabihin at ikukwento ko ano mga ginawa ko. Alam mo naman na kaligayahan ko lang ang pumarito ka kahit kailan. O mga babae nga naman. Si Ibarra ay lumayong tila kalmado. Ngunit ang katotohanan ay parang binabagyo ang kanyang isipan at nanlalamig ang kanyang puso sa nakita. May sama ng loob na hindi maipaliwanag. Ito ba'y lungkot, panlalamig sa pag-ibig, o pagtataksil? Sa kanyang paglalakad, hindi niya namalayang nakarating na siya sa pook ng ginagawang paaralan. Oh, Ginoong Ibarra. Ginoong Crisostomo, salamat at dumating din kayo. Kaming lahat ay naghihintay sa inyo. Tignan niyo ang lagay ng mga pader. May 1 metro at 10 sentimetro na ang taas. Sa loob ng 2 araw ay aabot na sa pantay tao. Wala akong ginamit kundi ipil, kapis at bungol. Ibig ba ninyong makita ang irigasyon na aking ginawa? Ginoong Ibarra, ito ang irigasyon na aking ginawa. Magagamit ito sa pagpapataba ng lupa sa halaman. Ito ay wala sa plano. Minaman sa mabantiyan. Ay, hindi ho. Sa katunayan ay napakagaling yung arkitekto. Saan pala kayo nag-aaral? Aking sarili. Napakagaling. Baka makalimutan ko.
Pakisabi naman sa mga nangingilag sa akin na ako hindi na excommunicado. Sa katunayan na inimbita ako ng arsobispo para kumain sa kanila. Aba, Ginoo, hindi po namin binibigyang kabuluhan ang mga excommunicado. Kahit si Padre Damaso ay excommunicado namin. Paano nangyari yun? May isang taon na nang pinalo ng yantok ang kubutor. Gayong pari na rin kagaya niya. Laruan, maaari niyo po bang kunin ang listahan ng mga magkakaroon? Ginoo, bari ko ba kayong kung makausap sa gabi? Mamayang hapon ay magtungo kayo sa tabi ng lawa at sumakit kayo sa aming bangka sapagkat may mahalaga akong bagay sa sabi. Mahiya-hiya. Ginoong Alvarez. Wait lang siya si Alfred. Gusto nang magkaroon ng tamang paggalang. Ito ba'y naiingit? Ako maingit sa buhaghang mundo. Buhaghang mundo? Tama. Okay, kapit mo. Huwag ka ba kayong dalawa? Huwag ka makakayala matagang pilay. Hinahan kayong dalawa. Ang baboy! Anong sinabi mo? Doon sa inyo. Ano yung sinabi? Joke. Ano yung sinabi? Huwag ka dito makialam. Wait. Huwag ka dito makialam. Tara na, babe. Ano ba yan, iho? Opo, ako po to Iya. Lala, kita ka! Saka na, excommunicado na rin. Talaga? Ano nangyari? Napakagandang balita, Ibarra. Napakagandang balita.